Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Vice Ganda, Ate Shawi at Kiko nagkaisang nananawagan kay Lenny. Sa gitna ng usapin tungkol sa 2020 elections, tila nagkakaisa ang tinig ng tatlo sa paghikayat kay Lenny na muling tumakbo sa mas mataas na posisyon. Sa isang pampublikong event sa Naga City, malinaw at diretsahan ang mensahe ni Vice Ganda. Ito ang ang salita ni Vice. Ikaw ang puso namin, ikaw ang aming pag-asa. Okay. Kailangan namin kayong magpatuloy sa pagbibigay ng pag-asa para sa buong Pilipinas. Hindi nagpatumpik-tumpik si Kiko na kilalanin ang naging pahayag. Sabi niya, salamat sa panawagan, Vice Ganda. Samantala, mas personal at emosyonal ang naging panawagan ng kanyang asawa na si Ate Shawi. Ito naman ang pahayag ni Ate Shawi. Ma'am Lenny, tumakbo po kayo, please. Ipaglaban niyo po ang Pilipinas, alagaan niyo po ang bansa. Ayos. Sige, wala namang masama sa manawagan. Baka sakaling magbago ang desisyon ni Madam Lenny, di manawagan kayo. But, anong chances, posibilidad na magbago ang stand ni Madam Lenny sa panawagan nitong tatlo? How influential are they sa political na desisyon ni Madam Lenny? Kiko Pangilinan, Vice President, running Vice President niya last presidential election 2022, I don't think so. It does not. Sa opinion ko, hindi masyadong malaki ang epekto niya kay Madam Lenny. Ganon din si Shawi. Ganon din si hindi nila kayang baguhin ang desisyon ni Madam Lenny. Kung yung tatlo na yan ang nananawagan, wala. Luluha lang sila. Sino ngayon ang posibleng makapagpabago sa isip, desisyon ni Madam Lenny? Ito, opinion ko lang ito. Kung ang mga taga-Naga mismo ang magkaisa, mag-rally, pirma ng petisyon urging the beloved mayor to run for president, malaking bagay yan. Kasi nga, ang rason ni Madam Lenny na ayaw niyang tatakbong presidente sa 2028 dahil gusto niyang mag-focus yung nasimulan niya sa Naga City, halos kakaunti, sabi niya, gusto ko pang tapusin. Which to me is the right thing to do. Kaya, saludo ako kay Madam Lenny. Hindi siya kapit tuko sa posisyon. Kasi malakas yung rating niya. May pag-asa siya. Compare mo kay Risa, kay Bam Aquino, malayo. Mas lamang talaga si Madam Lenny. Kaya lang tama yung kung saan siya mas nakakatulong, doon siya. Siguradong panalo siya sa Naga. Ang tunay na panalo ito are the constituents of Naga na kailangan nila ng good governance. And I believe, hindi naman perpekto si Madam Lenny. Kailang yung pagiging mayor niya sa Naga City, she will become a good mayor. Kagaya ng mga Duterte sa Davao.
good ang performance nila dyan, napaunlad nilang Davao. Kaya kung magtatagal si Madam Leni sa Naga, mapapaunlad din niya ang Naga sa aking pananaw. Kaya dyan siya pagpapatuloy. Ngayon, kung yung mga tao na gusto niyang tulungan, sila na ang mag-push kay Madam Leni, say, signature. Millions. I don't know kung ilan ba ang voting population ng Naga City. Hindi ko alam. Sampal, 500,000. Pumirma. Malaking bagay yun. Mayor, it's an honor for us, taga-Naga, na may presidente kaming mailuklok sa Malacanang. Please, run. Kami lang munang bahala dito sa Naga. Oh, yon, palagay ko pwedeng makapagpabago. Then, yung, di ba, may 3 anak na babae si Madam Leni? Influential din yun sa kanya. Mama, please, one more time, tararantan, one more chance. All we ask to you is one more chance. Napakanta tuloy tayo. Kung ang 3, I have 3 daughters, they are all girls. Kung ang 3 girls, 3 daughters ni Madam Leni ang mag-convince, baka pwede pa. Kailan kung tahimik ang mga daughters ni Mayor Leni, on the contrary, tama yung decision mo. Dito ka lang sa Naga. Mas stressless dito. Mas marami kang matulungan. Wala na. Goodbye. It's crying time for Xiaowe, Vice, and Kiko. Humanda kayo sa pagpresidente, pag-upo ni VP Sara sa Mindanao. Uubusin niya kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa ita. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ning iyang mga atop, mga kawayan lang in town. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. Karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-awon, napulian na tong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa tanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di nagyud mi makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo. Oh, so imong bana magmuso lang gyapon. Oh. Lagi. So pila may adlawan karon?
tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh. So salamat kaayo.